din naman, parang lumaki din naman kami ng mga promissory no. Correct, oo. Tapos ano ka pa, pag nag-withdraw ka pa nun sa'yo, si kakabaka-baka. Oo. Sakto ba to? Bawal makain yung card. Sakto lang to. Tapos nakaganito ka sa bag mo, huwag ka makapasok ka dun sa... Hi, I'm Karen. And I'm Hoey. And we are in sync. And unfiltered. Yes! May ganun. Naman, may heart ka na. Yes. Sabihan Ayan. na naman niya akong hindi nakikisama dito sa ano niya, mga Sa heart. pakulo niya. Sorry. Ayan. Ayan. So, ayan, na-miss nila tayo. Ayan. Medyo matagal-tagal din yung interval ng upload natin. Hindi na consistent. Oo, kasi may iniintay tayo. Well, hindi Yes. dumating this week. Pero malalaman nyo next upload. Uy! Ano tayo talagang may budget. May What? budget. Kaya Ayan. makinig kayo para ma-ROI namin itong mga Uy, oo, nakikinig sila. Tapos ang dami Ayan. nag-PM sa akin kasi for the upload ako this week. Wow. Ayan. Ano? Congratulations si Carissa. Yes, mag-upload na sa 2025. Ang dami nag-message sa akin, Huy, bakit ang tagal ng mga intervals? Ganon. Bakit ang tagal ng ano nyo? Mag-upload na kayo, dali. Ganon. By popular demand. Hindi kayo mag-record. Nagalit. Magkano? Tapos meron pa akong co-teacher, sabi niya sa akin, wait, Teacher Carissa? Sabi, bakit wala ka ng mga upload? Ganyan. Pinapanood ko kayo sa gabi para makatulog. Ay, makatulog. Lulabay. Naging lalabay tayo. Kaya tawa kami ng tawa, Teach. Nakakatulog ka sa tawa namin. Ayan. Ayan. So, by popular demand, isa sa mga listeners natin Ay, ay nag-comment ng nagbabagang tanong. ano ang nagbabagang tanong na yan? Sabi niya, i-topic niyo naman to. Sa kultura kasi natin mga Pilipino, medyo popular yung, may tinatawag yung pag-give back. Tanaw ng utang na loob. Yan. Yes. Ang lalim ng pagtanaw ng utang na loob. Talaga. Ay, Naubo ko. Unang ubo ko yun. Ubo counter. Ayan. So, sa kultura kasi natin, medyo hindi ko alam kung saan nagsimula yun, nag-origin, pero talagang malakas yun. At tinatanong nung ating listener, bakit importante ba sa atin ang pagbabalik o pagtulong sa mga magulang natin? Yan. Yan ang topic natin. Kasi parang yung pagkaka-message pa sa akin, question mark, importante ba yun? Parang gano'n. kailangan ba dapat? Ano Hindi yung kasi, di ba, opinion natin doon? as Filipinos, parang very family-oriented tayo. Correct. Yan. Close-knit. Ha? Ganon. As in talagang family first. Ganon. Oo, kahit may usually, yung iba kahit may pamilya ka na, minsan magkakasama pa rin kayo, iba for Oo. togetherness. Yeah. Yung Yan. mga iba, naka-compound pa, gano'n. Oo. Di ba, sama-sama talaga sila sa isang Tas iisang street kayo, Oo. parang Ayan. yun, Malalaman kung mong apelido. mayayaman talaga sila kasi naka-compound pa. Correct. Kasi di ba, kunyari yung compound pa nila kung ano yung apelido. Yan, Yung pamilya yan, kaya, oo. Manalad compound. Oo. Mayaman. Kasi, Palilay yung compound, Oo, ganon. Wala Oo. kami ganon. Wala rin kami. Hindi kami naka-compound. Ayun. So, feeling ko ha, nasa kung ano yung sitwasyon mo financially, kung gaano ka-importante at kung gaano kadali or kahirap mag-give back sa parents. Kasi kunyari ako, siguro sabihin na natin mga 7 years from now or before. Pag kunyari mga ka-fresh grad. Yan. Siyempre, andun yung graduate na ako. Kasi iba parang expectation is magbigay ka sa magulang mo. Ganon. So, nung naalala ko, nung graduate ako, kasi si mama lang naman ang nagpaaral sa amin. So, siya lang yung kasama namin sa bahay. So, kami na bayad ng bills. Ay, Yan. So, galing. matik. At the same time, parang in-expect siya ng society na yun ang gagawin mo. Pero Diba? ba yun? Parang may sinabi ba sa'yo yung magulang mo or medyo nagparinig na ay, graduate ka na. Gano'n. Di ba minsan, Oo. may mga magulang na hindi sila direct, pero Oo. nagpaparinig na, mahal na naman ng wala na ako. Di ba may mga ganon-ganon. So, naalala ko sa amin, kasi 4 kami. So, sa bayan namin dati, nagkaroon si mama parang,
anak, ganyan, ikaw naman sa ganito. Yan, may mga Ay, ambag. oo. Doon nag-start. May mga ambag, ganyan. Tapos, nung bata ako, naalala ko, college ako nun, si kuya ang nakakaangat-angat. Oh. Yan. So, siya, seaman kasi siya. So, siya yung for the bigay sa family. Kasi siya yung nakakaangat-angat eh. Tapos nung graduate na si Ate Kit, siya naman. Tapos ngayon ako naman. So feeling ko, like, take turns. Wow. Parang, ikaw na, it's your turn to shine. Ganon. Oo, pero naalala ko, right after graduation, hindi na si mama, parang hati-hati na talaga kami. May ambag na talaga sa bahay. Kasi syempre doon ka nakatira. Oo. Siguro factor din yun, no? Yung doon ka nakatira. Oo, tapos syempre, yung bills, hindi lang naman ikaw yung gumagamit. Nagkano sa bahay. Correct. So, Feeling ko ganun din. siya. Tapos parang, kumakain ka rin oo, doon. tapos di ba, at ikaw, kumikita ka na din naman, di Oo, ba? alam mo sa'yo lang yung pera mo, di ba? Napakadamat mo naman. Uy, pero yung iba ganun. Siyempre gusto nila parang, pagka-graduate ko, lipat ako ng sarili ko, or gusto ko ako na lang, ganun. Pero depende kasi yun sa family, di ba? Na kunyari, may mga Totoo tao na sila lahat, Oo. from rent to bills to everything. At talaga naging Oo, as in breadwinner na siya. Yung may iba naman na, ito lang yung part mo ng bills, di ba? Ito lang yung ambag mo for the family, ganyan. So, I think depende din naman sa setup ng family niya. At kung gaano kayo ka-close ng family. Or responsibility or kung ano rin yung usapan nyo as a family, ganun. Minsan nga walang usapan, di ba? Nagiging matik. Oo, di ba minsan minsan kasi wala kang choice, di ba? Na parang, kung hindi ikaw gagalaw, walang mangyayari. Oo. Di ba? Correct. Feeling ko nangyari yun sa ate ko kasi nung hindi pa ako graduate, tapos graduate na siya. Siya talaga yung nagpro-provide, as in, magkano ba to, ganyan. Parang wala siya naging choice. Kasi nag-aaral pa ako eh. Oh. So, ganun. So, gets kita sa na yun, na parang, may depende sa sitwasyon nyo talaga. Oo. Parang may kailangan mag-step up. Correct. At saka, feeling mo, nagiging, parang obligasyon ba yun ng isang anak? Na magbigay sa magulang, ganun. Feeling ko hindi naman siya obligation. Parang kusa namang magbibigay, di ba? Kung, especially if maganda yung relationship nyo with the parents. Diba? Parents, Oo, diba? correct. Kasi kung ikaw naman, di ba? Maganda yung relationship with your mom. Ikaw mismo magkukusa magbigay. Ay, oo. Diba? Correct. Hindi siya yung, Karing, wala na akong kuryente dito, gano'n. Di ba yung hindi siya yung maniningil pa sa'yo, ikaw mismo kusa ka magbibigay. Doon sa sinabi mo na yan, feeling ko depende rin ulit sa sitwasyon. Kasi may mga parents na, may mga kilala ko dating parents na mga teacher din sila. Tapos yung mga parents nila, for the hingi, as in halos buong sahod yung hinihingi. So feeling ko medyo nakakatamad magbigay pag ganun. Yung parang, ano ba yun? Parang mas ano ka pang mag-give back or magbigay ng part mo or ng share mo kung hindi ka napipilitan. Oo. Or kung, anong tawag dito? Parang bukal sa kalooban mo. Yes. At saka wag din naman yung mga magulang, wag din naman parang, nasa na yung yung bill, yung water, yung ganyan. Siyempre, wag naman for the talak. Kasi siyempre, naghahanap buhay din naman tayo para sa future din natin. So, feeling ko may mga ganong sitwasyon din yung Tsaka, mga netizens. uso yung diba? Yung sinasabi nila ginagawang retirement plan ang kanilang anak. So, kunya sasabihin nila, anong take mo doon? napakadaming anak, ganyan. Katulad namin, di ba? Ang dami namin magkakapatid, 6. Tapos, ngayon, 5 na kami nag-work. So, yung bunso na lang namin yung nag-aaral. So, ewan ko, feeling ko ang kasi iba yung perspective ko. Kasi yung sa akin, parang medyo privileged na hindi ako hinihinga ng wag nang parents. Sabihan na mayaman. Hindi, parang hindi siya yung may choice ka. Oo, may choice. Parang kung gusto mo magbigay, sige go. Pero hindi ka obligated magbigay sa situation ko. Kasi, correct. Siguro kasi sa amin. Kahit nung nasa Pinas ka pa? Nung nasa Pinas ako, hindi din. Kasi parang, ano bang
ginagawa ko? Hindi din naman kasi ganun laki yung sahod ko noon. Noon, tapos parang nung nag-start na ako mag-work, parang 3 pa lang kami nagwo-work. So, may nag-aaral pa. Tapos parang kalahati is nag-aaral pa. So, hindi din ganun kalaki yung sinasahod ko noon. Hello, sa Pilipinas ako nagtatrabaho as a teacher. Gaano ba kalaki yun? Oo, gaano ka mabubuhay ng 15K tapos bawas-bawas pa yung ano? Nag-drop ng hindi price. Hindi last time, di ba ganun? 15K ang starting. Tapos, starting tapos babawasan ka pa ng tax, babawasan ka pa ng SSS, pag-ibig, lahat na yun. Tapos, magkano yung take home mo, tapos magbabayad ka pa ng ganito, ng bills, ganyan. So, nung time na yun, hindi din ako hinihingan masyado ng magulang ko. Pero, at the same time, pag kunyari may pinapabili sila na hindi din naman ako naniningil. Kunyari, pag pauwi ka na, bili ka ng ganito, ganyan, walang pagkain sa bahay. So, ako, willing ako mag-spend ng ganun kasi wala naman akong ambag sa bills noong time na yun. So, kunyari, mga food, walang bigas, walang ganito. Oo, ganyan. So, pag on the way home, nagbibili ako ng kung ano-ano. So, yun lang yung ambag ko noon. Madali akong utusan ng nanay ko kasi nga, yung workplace ko din, so, sobrang lapit sa bahay. Ikaw ang pinakamabilis na makaka-uwi. Oo. So, parang ako pa yung huling lalabas ng bahay para tapos ako yung unang uuwi, ganun. So, anything na inuutos ang nanay ko na, bumili ka muna ng ganito, dumaan ka sa ganyan, okay lang sa akin, ganyan. Tsaka hindi ka na parang, yung bigas last week. Grabe na. Grabe na, nagkabakot pa ako na. Hindi ka na nagaganon. Yun na yung mga small ambag mo. Oo, tapos nung lumipat na ako dito, hindi din naman sila nag-expect ng, malaki ganito na yung sahod mo, ganyan. Padala. Kasi ako din naman nagbabayad ng bills ko dito. So, mas malaki na nga yung bills ko compared sa, di ba, sa Pinas. Kasi babayad ako ng rent, babayad ako utilities, babayad ako ng mga food, lahat ng expenses ko. Pag nagkasakit ka, ikaw rin. So, wala na siya yung hihihiram ako sa magulang ko, na ganyan, na expect ko sila na may grocery sila, makikikain ako, yung mga ganon. Diba? Yung may grocery, makikilagay ka pa sa basket nila ng biskuit. Diba? Parang mag-grocery, gusto mo ng hotdog, lagay mo doon sa basket, di naman ikaw nagbabayad. Diba? Yung mga ganon. So, iba na rin yung yung situation ko. Pero, now, hindi din naman sila nanghihingi. Pero nagsasabi sila na hindi siya yung monthly na kailangan mo bigay siguro ng mga 10K, 20K ganyan kada month. Kasi ang laki ng sinasahod mo diyan. Ganun. Pero nagsasabi naman sila na pag may gusto sila. Kunyari, bibili ako ng ganyan. 'Di ba? Parang ginawa na akong pabilihan dito. Mga parang, once lang nila. Yung mga extra. luho na. Kasi kaya na naman. Pero yung mga needs, kasi ang dami din naman nilang gumagamit to sa bahay. Hindi din naman ako tumitira na dun sa bahay. So, parang, yung kunyari, groceries, may ambag na sila ate, ganyan, bills, may ambag na din sila ate. So, tsaka, kasi nga, dami nyo nang nag-work. So, kahit pa paano, tulong-tulong. So, ako naman, feeling ko, hindi siya sa obligasyon eh. Sabi mo nga kanina, parang sa relationship niyo yun ng parents mo. Ako kasi, si mama talaga yung nagpalaki sa amin. So, parang, ang doon is, kumbaga parang hindi siya naman nagsabi na hanggang ngayon nga may work siya eh. Kumbaga parang kaya niya namang buhayin yung sarili niya. Pero at the same time, bilang may pinagsamahan naman kami. Kala mo BFFs na sila. Yung mama nagluwal sa'yo. Para kasing, ano man tawag doon? Meron kasing mga iba, kaya sila parang ang bigat-bigat sa loob nila. Kasi siguro parang wala namang masyadong nagawa nung bata ka. Kasi si mama parang siya lahat sa amin. So, parang hindi naging mahirap for us na talagang kailangan namin magtulong-tulong. Parang ganun. Kasi mag-isa lang naman talaga siyang nagpalaki sa amin. Financially and everything. So, feeling ko,
yun, yung relationship mo rin sa magulang mo. Kung wala, shoutout sa mga magulang, kung wala naman kayong na-build na relationship nung bata sila, parang, wag naman masyadong mag-expect ng malaki. Di ba? Parang, may, ano rin yun eh, kumaga parang sinasabi nga namin ni Ate Kat lagi, na kunyari may mga kamag-anak na, uy, nanay mo swerte, ganyan, kasi nakakarating sa ganito, nabibili. Sila at kami may trabaho na, di ba? So, parang, ang lagi namin sagot is, deserve niya yan. Di ba? Parang, deserve niya yan kasi talaga nagpakahirap siya nung bata pa lang kami. So, feeling ko nga darating nga, pero syempre, nung nagsisimula pa lang ako din, tulad mo, ganun lang, di, bibili akong manok. No, diba? Ang sagot ko, ano pa lang, yung monthly ng internet. Diba? Yan, Hindi pa ganun kabigat. Hindi pa ganun kabigat. Pero, yung sa amin naman, hindi naman siya hiningi ni mama kasi ever since bata kami hanggang ngayon, 60 na siya. Nagtatrabaho pa rin siya. Ayaw niya ng humihingi. Although, mahilig talaga siya mag-work. Wow. No? So, feeling ko, hindi rin siya talaga nang hingi na parang, uy, kayo naman ganyan. Or, hindi parang ayaw niya na mag-work. Ganyan. Oo. Ayaw niya rin talaga. Gusto niya rin talagang. So, ngayon, medyo petiks na siya. Ganyan. Medyo kanya na lahat ng pera niya. Wow, sana all. Ganyan. Pero diba, advice din sa mga parents na build a relationship with Oo. Regardless kung mag-give back yung anak mo or hindi. Siyempre dapat. Responsibility nyo yan eh. Oo. Parang kasalanan namin nag-anak ka. Joke. Diba? Kasi may mga ganun. May mga parents na expected talaga nilang magbigay at may iba nga parang kasal na, di ba? Pinag-aawayan pa rin yan. So, ano yun, feeling ko nasa pag-uusap. At tapos, nasa relationship yung pamilya. Dapat, further together. Pero kasi, mahirap magsalita ng katulad ng sa atin na very privileged tayo. Correct. Na may magandang work tayo, ganyan. Tapos, nakakabili na tayo ng mga luho. Correct. Hindi na tayo yung gapang saan kukuha ng ganito. Di ba? Ay, oo, correct. Saan kukuha ng ganito, dumaan din naman tayo sa ganun. Dumaan din na saktong-sakto lang, ganyan. So, feeling ko, ano lang din talaga, nasa pagtutulungan nyo lang. Wow. Oo, kasi hindi naman lahat nagka-start ng malaki agad. Oo, kasi nung kami din naman, parang lumaki din naman kami ng mga promissory, no? Correct, oo. Diba? Tapos, ano ka pa, pag nag-withdraw ka pa nun sa'yo, si kakabaka-baka. Oo. Sakto ba to? Bawal makain yung card. Sakto lang to. Tapos, nakaganito ka sa bag mo, hanggang makapasok ka dun sa... doon sa bayan. Di ba? Oo, ang layo pa nun. Papasok pa ng ano. At ang haba ng pila. Ay, ang haba ng pila. So, ganun. Nakahinga ka lang pag may permit ka na. Correct. May ano ka na doon. Pag lumabas yung lumabas yung may schedule ka na. Oo, dumaan din naman tayo sa ganun. Kaya, feeling ko, sobrang shout out sa mga breadwinner na nanonood at nakikinig sa atin na yung sa ngayon hindi pa sobra. Ayan. Shoutout sa kanila. Kasi syempre, alam din naman natin yung mga nararanasan nila kasi... Oo. Tsaka ang laking sacrifice nun, ha? Oo. Na hindi ikaw yung sarili mo yung inuuna mo. Correct. Na iba pa yung uunahin mo. Correct. Mas iisipin mo pa sila. Yung may the fact na may nakasandal sa'yo. Ay, talaga. Sumandal. Ganyan. Oo. Diba? Medyo yun nga, sabi nga natin talaga, ibang battle. Wow. Battle of the bands. Hindi makapag-seryoso talaga. May iiyak na yung mga listeners natin. Tama yan. Yung Battle of the Bands. Sorry. Ayun. So, eto naman. Ano naman yung tingin mo? Meron ka bang mga naririnig? Or kasi sabi mo medyo on the lighter side ng wow. Meron ka bang mga nararanasan na or mga naririnig before na expectation from other people or from your family na dapat ganito. Ganito yung sisweldo mo. Dapat ganito. Ganun. Yung parang may say sila sa kung paano mo gastusin yung pera mo o bakit nakakabili ka niyan pero hindi ka nakakabigay sa... Yung mga ganun. May mga ganun kasi. Sa kultura ng Pilipino, usong-uso yan. Yung parang
may say sila lagi sa buhay mo. Na trigger. Ayaw nilang umaangat ka. Oo, na parang feeling nila kapag gumastos ka for yourself or for your family, parang dapat gagastusan mo rin sila. Oo. Parang na-trigger. Oh. Feeling ko yung sa akin, kasi parang hindi din naman kami in-expose ng parents ko ng mga ganong problems na kunyari, money. Di nila parang pinapakita na wala na kaming pera. Yung gano'n. Oo. Hindi sila, hindi nila yung papakita na walang-wala na, di ba? Kasi dalawa sila. Kumbaga, nagtutulungan silang, pare silang may work. Hindi, nung nag-aaral, wala pang work si mami. Talaga ba? So, Akala si ko daddy, before pa, meron na siyang work. Hindi, nag-work lang siya ata nung mga college na. Talaga? So, nung si daddy mo lang talaga. So, parang kunyari. Tapos, di ba, syempre, private pa kami nag-aaral noon. So, napakamahal. Tapos, 6 kami, 5. Sabay-sabay. Oo, So, correct. talagang promissory note talaga kami. Oo. So, hindi naman yung papakita sa'yo na, huwag ka muna mag-exam kasi wala kang permit. Hindi ba yung mga ganon? O kaya yung ipapakita na nangihiram sa mga kapatid, kamag-anak. Diba? Hindi sila yung very open na gano'n. So feeling ko ganun din kaya ganun yung situation namin sa family na hindi siya masyadong open, leaning towards doon. Tsaka feeling ko isang factor din na medyo malayo kami sa mga ibang kamag-anak. Na hindi kami yung talagang everyday nagko-communicate, na parang, magkikita kami ng mga reunion, ganun. Pero, ganun lang. Pero, close naman, pero hindi siya yung may ganun pa na nag-open pa ng problema, correct. So, feeling ko, yun yung malaking factor. Kaya, ganun yung family dynamics namin. Yes naman. Feeling ko, may mga din kasi, hindi rin natin matatanggal talaga yung mga kamag-anak. Kahit hindi lang kamag-anak, kahit minsan mga, lang naman sila, bystanders. Mga diba? Manonood. Parang, sarap naman yan. Or like, may mga sila, say sila sa buhay mo. Lalo, OFW. Feeling ko may mga nakaka-relate din ng mga nanonood sa atin, na kamag-anak din nila, ganun din. Na, ang tingin kapag ka nag-OFW is parang ang dami pera. Ganun karami kasi parang ang thinking nila kapag umuwi ganito, ganyan. Kahit dati pa, or feeling ko kahit dati pa sa atin kasi yung sa amin dati, sa pamilya namin, may talagang nasa abroad. So, kapag umuwi sila, ang thinking parang for the biyahe. Kahit bata pa ako, di ba? Naalala mo ng kwentuhan natin, yung pagka may amoy yung box. Alam mo na pagpasok mo, ay, mayroon kaming balikbayan box. So, for the abang ka doon. Kaya feeling ko, doon nag-start yun. Kasi di ba uso dati yung mga pabalikbayan box nga. Na, kaya tas lumaki tayo sa ganun na sila tita mo nagpadala na. Kasi yung mga nakatira na talaga. Tas may mga sabon, may lahat talaga kumpleto. So feeling ko doon nag-start na parang, kapag doon nakakabigay, pag sa ibang bansa, makakapagbigay, parang ganun. Ang galing parang feeling ko doon talaga nag-start yun. Kasi dati for the abang. Pero ikaw, ngayon, OFW, may expectation ba sila na pag umuwi ka, nagbibigay ka? Oo, meron talaga. Tas, the expectations are real. Wow! Kasi nga, it all goes back to sa sinasabi natin kanina na nasa relationship yun na na-build mo sa person na yun. Wag naman yung sobra na syempre hindi rin naman natin pinupulot ko. Wish ko lang kung may napupulot na pera dito sa Singapore. True. Naman, sakit-sakit. Syempre, respeto din sa mga umuwi. Minsan, tatanungin nyo rin sila, gusto ba nila kayong makita? Diba? Kasi baka gusto niya magpahinga lang muna. Gusto niya makita lang yung family niya. Parang, i-wish nyo na, have a safe flight? Nag-flight doon. Have a safe flight, ganyan. Tapos, i-ano nyo naman na, mag-buffer naman kayo na, pag may time ka, kita tayo. Wag naman yung parang,
Kailan? Pwede ka ba ng ganitong oras? Pwede ka ng ganitong araw? Nag-schedule. Ayun. Diba, sa akin, depende yung uwi. Kunyari, Depende sa uwi? Hindi, yung ganap. Kunyari, pupunta kaming probinsya, gano'n. Hindi na nga ako nakauwi ng Pasko. Diyos ko, napakamahal umuwi ng Pasko. Para huwag na lang. Uy, kunyari, kunyari, yung mga uwi ko na regular na uwi, ganyan lang, sa bahay lang. Tapos kung sino yung... Manila lang. Oo, ganyan, kung sino lang nandun. Tapos, ang focus ko talaga yung sa family. Like, nag-outing kami, ganyan. Oo, di ba sila kami talaga? sa labas. Kasi, sila yung nakakausap ko. Tapos parang syempre, minsan na-OP ako pag Oo, pag kaya yung mga parang chismis nila. Pag nandun ka, talagang catch up. Oo. So, pag yung mga regular ko na uwi na, lang, kami-kami lang. Kasi, bonding talaga. Tapos, pag kunyari, tapos, yung mga uwi ko na pasalubong, usually is, tinatanong ko na sila kung ano yung gusto nila. Hindi na yung nagpapabalik bayan box pa ako. Papabili pa sila pero ng mga to, parang sabon. Immediate family lang, usually. Yung usual mong uwi. Oo, tapos, ang pinakahuli kong, may mga uwi ako na, kunyari, may mga reunion, ganyan. Yan. Paano pa ganyan? Nagre-ready ka ng mga actually, pangbigay? Hindi. Hindi. Hindi masyado. Like, nung last time umuwi kaming Davao, sa side ng dad ko, wala din naman akong binigay kasi, bakit ba? Feeling ko nga, yung expectation kasi is there na parang, hindi naman kasi kayo lumaki na gano'n na oo. Nakadepende sila sa inyo or what, diba? Tapos, parang, kunyari yung kakain kami sa labas, wala na yung, ikaw ang gabayad kasi ikaw yung galing abroad. Kasi, that's nice. Kasi, ang dami nilang senior card doon. So, sobrang baba na ng bill. So, ang baba na ng bill namin. So, sila na magbabayad. Tsaka, uy, pero ang saya nun. Sana maranasan ko yun. Mag-live swap na tayo. Tapos meron yung umuwi ako sa side naman ni Mami. Ano naman yun? Parang after na ng pandemic. Tapos, ano ba yun? Nasa hospital kasi yung lola ko noon. Ay, oo, alam ko yung umuwi ka. Oo, nakaskirt ka nun. Wala po, nakaskirt ako noon. Oo, nalala ko kay picture. Parang dapat uuwi ako before ng pandemic. Ganyan. Tapos, syempre, pandemic, bawal lumipad. So, nung tumatawag, sumasali sa mga group call, ganyan. Sabi ng lola ko, sinasabi, uuwi kami next time, ganyan. Tapos sabi niya sa amin, mga sinungaling kayo. Mga sinungaling kayo, sabi niya. Hindi naman natutuloy yung mga uwi nyo. Kasi before pandemic yun, so ilang taon yun, 3 taon siya nag-aantay doon. Wala akong umuwi. Oo, tama nga naman. Sabi, mga sinungaling, nasa hospital na lang siya. Na-hospital na lang siya lahat-lahat. Hindi pa kayo nakauwi. So, nung pwede na, pwede nang lumabas. For the impake ako. Tapos nagbili-bili ako ng mga pasalubong for... Kasi tagal hindi umuwi. Oo, tsaka syempre sa probinsya yun. So, yung kapatid ni Mama, binilan ko ng mga lotion, ganyan. So, pagbukas ko pa lang ng maliit ako doon, ang unang abang ay yung nanay ko. Nanay mo? Oo. Parang, pinifilter niya kung anong pwede kong ibigay. Hindi ko in-expect yun. Parang plot twist. Ang una, siya talaga yung i-filter niya. Sige, ito, pwede. Maganda to, akin na to. Parang, hindi mo to binigay sa akin last time. Plot akin twist. na to. Oo. Shout out kay tita. Dalawa yung bibig. Isa lang ang bigay. Akin yung isa. Ang cute. Ganon na siya. Cute. So, ngayon, bahala na siya kung minsan binibigay ko na lang sa kanya. Siya so, na mag-distribute. Ikaw na magbigay. Total naman, for the ka dyan. For the filter ka ng pasalubong. Sige, ganyan. Tapos, nung bago ako umuwi, syempre, magbe-birthday yung lola ko. Kasi June. So, uwi kami, ganyan. Nagpapakinig ang lola ko. Na, may paletsyon. Magpapaletsyon daw. Ay, taray! So, sino ang magpaprovide ng lechon? Siyempre ako. Kasi ako yung galing abroad. So, mahal ng lechon pala. Mahal ng lechon. Lalo nga yung mahal ng lechon. So, pero for you, ayan, tulad niyan, yung pagkakakwento mo, parang ang saya-saya mo to give back. Kasi parang,
wala memories, ganyan. Oo, tsaka yun nga sabi ko nga sa'yo, iba talaga kasi kapag ka, mas bukal sa loob po, kapag ka hindi nyo ho kami pinipilit. Yung mga ganun, yung cutesy-cutesy lang na parinig, ganyan. Wag naman ho yung, ganitong amount yun. Magbigay ka ngayon. 10,000. Laki din doon, 10,000. Uy, umali, makabili ka na. Uy, ang 10,000 lechon, ang payat na ngayon. Diba? Grabe talaga. Oo, payat na sila. So, yun. Ayan, eto last na lang. Ano yung mga masasabi natin sa mga taong sila talaga, yung kumbaga parang sinasabi natin ganyan, na wala silang choice. Sila talaga yung kailangan bumuhay sa pamilya nila. Ako, for me, parang... Mga talagang breadwinner. Oo, feeling ko parang magtira ng konti for yourself. Yes. Parang wag 100% ibibigay. Kasi ikaw yung mapapagod eh. And kung nag-start na, yung parang napagod ka na, parang wala kang ibang sisisihin, di ba? Kundi yung sarili mo. Kasi parang sasabihin mo na, ikaw yung naglagay ng sarili mo sa situation na yun eh. So, parang mas okay na magtitira ka ng konti para sa'yo. Correct. Yan. Tsaka, wag naman yung 100% todo-todo dun sa At saka, i-relate ko lang din sa sinabi mo, siguro set your boundaries din. Na wag kang, siguro parang kung pinipilit ka ng, hindi natin alam, diba? Sitwasyon nila. Kung parang feeling mo na oobliga ka, syempre dapat magsiset ka rin ng boundaries mo na ito lang yung kaya mong ibigay. Kasi syempre, nagtatrabaho ka para sa sarili mo rin. Yes. Para sa future mo rin. Hindi naman pwede yung shoutout din sa mga magulang siguro. Be rin sa mga magulang, parang isipin nyo rin yung mga anak nyo. Oo. Na paano sila sa future nila. Hindi naman pwedeng, diba? Wag natin ipasa yung bigat, di ba? Oo. Wag naman yung parang, yun nga, sobrang obligado na, siguro kung ano lang yung maibigay ng anak mo this month, budgetin mo, di ba? Parang ganun siguro. Tsaka parang magtulungan na lang as a family. Oo, yun din, magtulungan. Kasi kung minsan, di ba, yung mga pa-MMK na pinag-aaral mo, yung kapatid mo, tapos sa buntis, hindi naman natin masisisi sila kung gano'n ang mga naging desisyon nila. Pero, yun nga, if, kunyari, may breadwinner kayong mga kapatid, na lang din, kumbaga, yung pinaka-give back nyo sa kanila at pinaka-reward nila is makatapos kayo ng pag-aaral. Mati ako. Hindi naman ako breadwinner, bunso ako. Wala namang pinag-aral. Pero, yun nga, parang, parang dapat nga talaga is pag-usapan nyo sa family. Tapos, yun, naiyak na talaga. Ayan. So, ayun yung masasabi natin sa and syempre, don't forget sa mga breadwinner natin na i-reward nyo rin yung mga self nyo. Yes. Pamani-pedi kayo, di ba? Hindi mali yun. Correct. Huwag ka magigilty. Oo. Parang deserve yun after a long day's work, di ba? Correct. Yan. Na ikaw naman yung naghirap sa perang yun. Correct. Ikaw yung nagpakapagod. Correct. Ikaw yung masakit ang likod ganun, ngayon. Diba? Diba? Yung mga ganun. Alam na natin na deserve mong to take a break. Correct. Yan. Correct. Deserve mong huminga. O ba't naiyak ka naman? Pagod na kasi. Pagod ako mag-work. Naglabas na sa wala loob. Pagod mag-work, pero wala namang pinapaaral sa Pilipinas. Nakapagod na talaga yung work. Pero yan ang natin, next topic, about work. About work. Ready ka na ba? Mag-comment kayo dyan. Ayan, comment down below, #breadwinner. #saludo sa mga breadwinner. Oo. Ayan, yun lang sa ating episode ngayon. Parang sila, no? Parang yung naramdaman ng mga listeners natin, roller coaster. Kasi ang bigat ng topic, pero at the same time, tawa tayo ng tawa. Oo. Tsaka naman, medyo serious ang natin. Oo, ang atake natin for correct. season 2.
May matututunan sa season 2. Ayan. So, shout out sa lahat ng mga tumutulong sa magulang. Shout out sa mga magulang na rin. Yes. Ayan. Makinig kayo sa podcast namin. Wow. I-share mo na to sa mga breadwinner na kilala mo at sa mga magulang na talaga nagtaguyod sa kanilang mga anak. Ma'am, shout out. Shout out. Shout out ka sa papa mo. Yes, that. Tsaka sa mama mo. Si mama, sige na. Mom. Oo, kasi si mami nanonood yung nanay ko. Hi, mom! Shout out. Shout out sa mga magulang at sa mga breadwinner. We'll see you again in our next episode. Bye. 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 Like and subscribe. Ayan. Comment down below. Anong comment nila?